sa Marinduque. Ako po ay high school graduate na pumunta ng Manila para magtrabaho. Kaya lang wala po tumanggap sa akin na magandang trabaho kasi nga po walang background. So, buti na lang po, meron pong nag-back up sa akin, kaya ako ay nakapasok sa mga trabaho katulad ng dicer. Ano po, naging construction worker din po ako, naging delivery boy ng tubig. Pinaka-worst po ay yung naging tricycle driver at nangalakal din po ako. Yung habang nag-deliver po ng tubig, kami po ay nangihingi ng mga pet bottles, dyaryo na pwedeng ibenta sa junk shop. Ano po? So, dumating po yung time na nakaipon ako, tapos naglakas loob po ako mag-negosyo ng bigas. Kaya lang dahil wala po ako masyadong kasanayan sa pagbibigas, later on po, wala rin nangyari. Nagkautang pa ako. So, yun po yung naging journey ko po. Hanggang sa, akala ko kasi nung meron akong bigasan, ay tuloy-tuloy na. Nung nagsara po yun, nag-apply po ulit ako ng trabaho, naging driver naman po ako ng Grab. Ano ba ito? Yung angkas. Tapos, yung pinakalas po, bago ko nakita itong opportunity nito, ay naging driver po ako ng hapon. So, ibang bansa. Mahirap po makipag-aray. Mahirap po mahirap mangamuhan, lalo kapag ang amo mo po ay hindi Pilipino. Tama ba kayo? Kasi hindi po kayo magkaintindihan. Ang hirap po nung nagda-drive ka, tapos may maririnig ka sa kanya. Kapag hindi siya satisfied, so na-observe sa iyo, halimbawa, di ba may salamin sa sasakyan, sa unahan? Hindi pwedeng tumingin ka doon. Kasi pag tumingin ka doon at makita niya na nakatingin ka sa kanya, sasabihan ka ng bakero. So kung kailan po kami bumabiyahe, saka naman po nagtsatsaa. Yung on the way kami, tapos saka sa nagtsatsaa. Eh siyempre matatapon. Pag natapon yun, ayun na naman, bakero na naman. Eh nag-enjoy naman ako kasi hindi ko naman naiintindihan kung ano yun. Tapos nung naiintindihan ko, minumura pala ako. Ayun, hanggang sa na-invite po ako sa ganitong. Okay. Hindi pa ganito yung tsura po nun. May lumang level po dito, leveling. So na-invite po ako dito, naglakas loob din ako. Kasi sabi ko, kung itutuloy ko yung ginagawa ko as driver, walang mangyayari. Ang sahod ko po doon ay 18,000. Ano po, 18,000. At ang na-observe ko lang po, ganun pala sa buhay. Kung sino lagi mong kasama, magiging kamukha mo. Ang amo ko po ay hapon. Eh dahil araw-araw kami magkamukha tuloy. Magkasama pala, naging magkamukha na. Ano po, okay na po ba? Baka sumampal sa mukha namin ito. Okay lang. Huwag lang babagyo. Okay, so yun po. So, ang pag-usapan po natin, hindi naman mahalaga yung kwento ko. Gusto ko lang makilala ninyo ako. By the way, ako po yung nagagalak at natutuwa sa pagkakataong ito. Kasi hindi ko po in-expect, nandito pala yung pinsan ko, si Ate Pel. Pinsan ko po siya since birth. Yung tatay po niya at nanay ko ay magkapatid. Magpinsan ba? Ayun po. So, welcome Ate Pel. Ano po? So, okay. So, yun po. Pwede na ba tayo mag-start? Maiksi lang naman yung aking topic dito. Kasi gusto ko po, simple lang. Kasi mas simple yung pag-usapan, mas madali natin maintindihan. Tama po? Okay. So, ngayon po, meron po kami ipapakilala sa inyo na opportunity. Kaya lang, ewan ko lang sa inyo kung matatanggap nyo hindi. Sabi nga po dito, ang opportunity nandyan lang sa paligid natin. Minsan, hindi lang natin po napapansin kasi hindi natin pinapansin. Ano po? So ngayon po, gusto po namin ipakita sa inyo kung ano ito nakita namin. Kami po, kaya ko po kinukwento yung nangyari sa amin before. Kasi baka isipin nyo po na, kaya naman kami nagka-result kasi dati nang meron. O di kaya ay magagaling kasi kayo. Kaya nga sinasabi namin sa inyo na, ako po ay high school graduate at wala po akong background sa ganito. Pero bakit ko pinasok itong ganitong business? Kasi hindi ko tinitingnan kung ano yung kasalukuyan. Ang tinitingnan ko, ano yung potential niya. Bago po kayo pumasok sa ganitong industriya, aralin nyo muna. Huwag po kayo papasok dito, mag-paint dito, tapos hindi nyo alam kung anong gagawin. So, sa pamamagitan ng ganitong orientation, malalaman nyo po siya step by step. Kaya lang hindi naman dito matatapos kasi may mga training pa after nito.
Ano po? So ganito po. Ako po kasi ay gusto talaga, direct to the point, gusto ko talaga yumaman. Sino po dito gusto yumaman? Yung iba, talaga. Lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo. Okay. Matagal na yung gusto. Ay, teka po. Meron lang po akong i-recognize. May napansin ako may bagong dating eh. Pwede ba natin welcome at palakpakan ng ating Operation Manager, Ma'am April? Ayun po, Ma'am April. Grabe, Ma'am. Salamat po ha. Malayo po kasi pinanggalingan niya. Sa 13 po siya galing. Ma'am, thank you po. Ayun po. Okay, so, guys, pwede na ba tayo mag-start? Hindi pa pala tayo nag-start. Kanina pa ako daldal dito. Okay, so ganito po. Ang pag-usapan natin ngayon, ano ba yung kailangan natin sa buhay? Ano kailangan natin? So, gaya ng tanong ko kanina, lahat naman tayo gusto natin ng umangat ang buhay, di ba? Lahat po tayo gusto natin umasenso, tama po ba? Lahat tayo gusto natin yumaman at marami tayong pangarap. Naiiwan yung sound, may echo. Hello? Ano ba mas malakas? Para mas maganda pa yung walang mic. Nailang po siya pag may mic. Okay lang po ba? Malakas naman kasi yung hangin mo papunta din ano. Para yung laway ko po, sabog na sabog. Hello, mic test. Ayun. Gusto ko talaga walang mic. Okay. So nadidinig po ako. Mas maganda po kasi ito eh. Mas nahihirapan ako at nahihila ako. Kasi parang may dalawang gap na sasalita eh. Okay. So ganito po. Lahat po tayo may pangarap sa buhay. Taas po ang kami na may pangarap. Pinahandle po. Kasi kapag pagtaas mo lang kami, hindi pa magawa pa yung pangarap. So lahat tayo may pangarap sa buhay. Matagal na? Gano'n na po katagal? Since birth. Ano nangyari? Pangarap pa rin. Tandaan nyo po kapag ang pangarap hindi natutupad, binabangungot ko kayo. So kailangan may mangyari po dyan. Kailangan may gawin ka. Parang ganito lang po. Last 5 years ang problema mo pera. Tama ba? Ngayon po, anong problema? Oh, bakit po ganon? Bakit yung last 5 years ang problema natin ng pera at problema pa rin natin ngayon? Wala kang binago sa ginagawa mo. So huwag kang mag-expect ng pagbabago kung wala kang ginagawang bago. Tama ba? Walang madadagdag kapag wala kang idinagdag. So, kaya nangyayari po, yung pangarap natin, nagiging pangarap lang din. Kasi wala ka pong ginagawang panibagong action. Okay, ngayon po, sa pagkakataon po ito, meron po kaming idadagdag sa inyo. Ano po? At ito po ay napakagandang opportunity kasi ituturo po namin sa inyo extra income. Masama po ba ang extra income? Hindi po. Kailangan natin yan. So, ngayon po, unawain niyo po mabuti yung sasabihin namin dito. Baka po ito'y fit sa inyo. Baka swak sa inyo. Ano po? So, lahat naman tayo ay masipag. Tama po? Sino po dito masipag? So, yung hindi nagtaas ang kamay, ano yun? Lahat tayo masipag. Lahat tayo matyaga. Tama po? Yes. Kamusta po? Mabuti naman. Guys, kung ginawa mo na raw po lahat, nagsipag ka na, nagtyaga ka na, nagpabali-balintong ka na, pero wala pa rin resulta, wala sa'yo problema. Kailangan mo magpalit ng ginagawa. Tama po? Kasi wala sa'yo problema, ginawa mo na lahat eh. Okay, ganito po ngayon. Maghanap tayo ngayon ng opportunity na napapanahon. At swak na swak ito para sa'yo ngayon. Bakit? Dahil sa nangyaring pandemya. Lahat po ba natakot? Yes. So lahat po tayo ay naging aware. At lahat po tayo ay nakakaintindi na tinatawag na immune system. Tama. Immune. Dati hindi natin pinapansin yan. Pero nung dumating po yung pandemya, kumusta? Importante na sa atin ngayon yan. At dyan po iikot ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, ready na po ba? Yes. Okay. Sino po dito ang gustong kumaba ang buhay? Taas ang kamay. Kayo ayaw niya? Sige ba? Lahat tayo gusto natin kumaba ang buhay. Tama po? Yes. 300 years? Ano kayo tsura mo na doon? Okay. So lahat po tayo gusto natin kumaba ang buhay. Okay. Ganito po. Magtuturo po kami ngayon. Itong ituturo namin sa inyo, hindi ituturo ng kapitbahay nyo. Hindi po ituturo
ng mga tao sa paligid ninyo. Ano po? So ito po ay awareness yung tuturo natin ngayon. Okay. So guys, ito po yung lagi kong sinasabi, dinidiscuss kapag ka po kami ay humaharap sa mga tao para mag-orient. Ano po? So kung napapansin niyo po, meron po akong hawak dito. Ang hawak ko po ay one of the juice. Ano po ito? So juice po ito. Galing po ito sa 15 sangkap. Mga prutas at gulay. Okay, ganito po. Importante po ba ang prutas at gulay sa katawan ng tao? Yes. Tama po. Okay, tingnan niyo po. Kilala niyo po si Matusalem? Matusalem. Sobrang lakas ng hangin. Nilipad yung ano. Kilala niyo po si Matusalem? Nasa Biblia. Hindi po kapitbahay niyo kaya hindi niyo kilala. Si Matusalem po ay umidad ng 969 years. Nasa Biblia po yun. So mahaba ang buhay ng tao noon kasi wala pa pong apoy. Ang kinakain ng tao, pitas, kain, pitas, kain, pitas, kain. Hindi na dumadaan sa proseso. Okay. Kilala niyo naman si Noe. Okay. Si Noe po yung gumawa ng arko. Tama po. Ang buhay ng tao noon ay 200 plus. Nakita mo yung difference? From 1,000 to 200 plus. So bakit kaya mas mahaba ang buhay ni Matusalem kaysa kay Noe? Yun ang tanong. Kasi po sa panahon po ni Noe, doon po nangyari yung the Great Flood, yung tinatawag na bahang gunaw. Ang mundo po ay lubog sa tubig 1,000 years. Nasa Biblia din po. So ano po ang naging pagkain ng tao noon? Yes po. Doon natuto ang tao kumain ng karne. Bakit? 1,000 years din po bago tumubo ang halaman during po nung nangyari po yung bahang gunaw. Guess niyo po? So ibig sabihin, umiksi ang buhay ng tao dahil may natutunang panibagong pagkain. Nung ang kinakain ng tao ay prutas at gulay, mahaba ang buhay ng tao. Pero nung tao ay kumain ng karne, naging 200 years. Tama ba? Okay. Ngayon po, ano po ang average sa buhay ng tao? 65. Ano po? 16? Ang iksi naman nun. Okay, ganito po. Ang average po ng buhay ng tao, year 2000, 87 po, di ba na? So, 73 po ang babae, 67 po ang lalaki. So, mas maiksi ang buhay ng lalaki kaysa sa babae. Bakit po kaya? Bakit po kaya? Bisyo, may bisyo rin po babae. May mga kilala ko babae, mas malakas uminom kaysa lalaki. Mas malakas magsigarilyo kaysa sa lalaki. Okay, balik tayo sa pagkain. Kapag ang pagkain ay dumaan sa proseso, dumaan sa pagluluto, naging processed food, o di kaya niluto, dumaan sa apoy, o machine, processed food. Most of the time, hindi na po siya alkaline. Magiging acidic na. Ano po? Ma'am, ano po ang almusal nyo kanina? Fried egg. Luto, ilaw. Okay. So dahil luto, kayo po ang maggrado. Ano po ang meron sa kinain niya ng almusal? Acid o alkaline? Tanghalian po. Lagang baka. So malamang luto ulit. Mamaya po, ano po ang kakainin natin pagkatapos sa presentation na to? Wala po. Wala. Ubus na eh. Wala na. Okay, ganito po. Mula umaga, merienda, tanghali, merienda, hapunan, buong maghapon. Kayo po ang maggrado sa sarili nyo. Ano ang pinapasok nyo sa katawan nyo? Alkaline, acid? Okay. Bakit po kailangan natin malaman kung acidic po tayo? Kasi kapag ang tao acidic, ito yan, dito po nabubuhay ang cancer. Kasi ang pagkain po ng cancer, acid. Okay. Sino dito po ang hindi acidic? Nasa kamay. Aminado po kayo. Lahat po tayo acidic. At dahil lahat po tayo acidic, prone ka po kayo sa cancer. Wala pong tao dito na makakapagsabi na wala siyang cancer cells. Lahat po tayo ay merong cancer cells. Tama po? Naniniwala po kayo? Tanggapin nyo na. Kasi kung hindi nyo tatanggapin, wala kayong gagawin solusyon. So
So dahil acidic po tayo, kailangan i-neutralize. Okay. Alam nyo ba kung paano patayin ng cancer? Tuturuan ko po kayo. Gusto nyo malaman? Yes. O alam nyo ba kung paano po i-activate yan? Meron na kong kukurtin sa likod nyo. Ma-activate na po yan. Di joke. Okay. So para po mapatay ang cancer, kasi lahat po tayo meron yan. Hindi nyo pa lang po nararamdaman kasi hindi pa activated. Mararamdaman niya po yan kapag mas tumaas na po yung tendency o yung puwersa ng cancer o mas matumaas na po yung magiging acidic mo kaysa sa alkaline. Okay, gusto niyo pong patayin yung cancer kahit meron na kayo? Pataasin niyo po yung alkaline, pababain niyo po yung acid. Eh ang problema ito yan, lahat ng kinakain niyo po luto. Alam niyo po ba na yung prutas o yung gulay na sariwa, pag yan ay niluto ninyo at ilagyan niyo po ng pampasarap, nagiging acidic na siya. Tama po? So, lahat po ng dumaan at sumalang sa apoy at nilagyan niyo po ng mga chemical, magiging acidic ang form ng puno. So, lahat po ng kinakain natin, acidic form. Ang problema, yan po ang pagkain ng cancer. So, ngayon po, ito tanong, marami bang may cancer ngayon? Yes. Kasi lahat acidic eh. So, ganun po. Okay. So, para po mawala yung cancer, patasin yung alkaline, pababain yung acid. Ano ba? Okay. Paano kaya gagawin natin yun? Ay, tama. Isang po yun. Mamaya gagawin natin solusyon to. Ano po? Okay. Isang bagay pa. Bakit napaka-importante ang pagkain ng prutas at gulay na hindi acidic? Ano po? Okay. Alam niyo po ba na kahit tayo mabusog lahat, kahit pumutok na yung tiyan mo sa kabusugan, meron pa rin nagugutom dyan. Ang tawag sa kanya, blood. Yan lang yung bukod tangi na gugutom sa atin, sa tao. Kahit busog na busog ka. Bakit? Ang blood po, nakadesign po siya sa halaman. Wala sa ibang tinatanggap na pagkain, kundi halaman lang. Kaya pala mahaba ang buhay ng tao noon kasi may quality yung dugo. Ang problema ngayon, ang dugo natin ngayon, malnourished. Bakit malnourished ang dugo natin ngayon? Hindi mo kasi pinapakain. So ang kinakain po niya, malinaw po ang kinakain ng dugo ay halaman. Ay ang problema, ito po yun. Nakakatamad pong kainin yung masustansya. Kasi lahat ng masustansya, walang lasa. Tama po? Oo. Naka-mindset ka ngayon, kaya kayo ngayon may sakit, tayo may sakit ngayon. Naka-mindset tayo sa masarap at hindi sa masustansya. So ano po yung mga bagay na masustansya na kinakatamaran ng tao? Ma'am, kaninang umaga, mula kaninang umaga, anong prutas na kain niyo po? Hindi po ito. Saging, o di ba? Mga babae talaga, hilig sa saging. Kahapon po. Manggang hinog. Yung isang araw. Saging, puro saging, okay. Puro potassium. Okay. So guys, tinatamaan ba yung tinatawag na food pyramid? Karne, isda, prutas at gulay. Dapat ang pinakamalaking pasta ay prutas at gulay. Saan to sa ibaliktad sa ngayon? Tama po ba? Kasi yung awareness natin mababa na. Hindi na natin masyadong pinapahalagan. Ito, balik tayo ngayon sa worst. Kapag naglagay po ako ng mansanas at hotdog sa lamesa, anong kukunin ng bata pa? Awareness, mindsetting. Biktima tayo ng mindsetting. Alam natin masustansya pero hindi na po pinupuntahan ng tao. That's why, tayo po ngayon acidic. Chemical, puro chemical lang sa katawan natin ngayon. Okay. So guys, ito po. Gano'ng ka-importante yung blood sa buhay ng tao? Kapag walang, kasi nasa Biblia yan eh. Kapag ang blood, kapag walang, ang dugo ay buhay. Tama po ba? So kung walang dugo, walang? Paano kung ang dugo mo naman ay contaminated? Di yung buhay mo contaminated. Tama po ba? Kaya meron po mga lumilitaw na sakit. Okay. So kailangan po maging quality yung blood natin. Anong gagawin natin? Pakainin mo. Kaso hindi sa kumakain ang kinakain mo. Dahil ang kinakain po niya ay bukod tangi, halaman. Tama po? Okay. Kayo po ba ay regular na naglalagay ng prutas at gulay sa lamesa?
ng yung blood natin. Okay. So ganito po. Para maalagaan natin yung blood, importante kasi yan. Bakit? Sa blood po matatagpuan yung dalawa. Red blood at white blood cells. So ano po yung function ng dalawang yan? Guys, naniniwala kayo na meron tayong antibodies? Naniniwala po kayo na meron tayong immune system? At yun po ay matatagpuan sa blood. At yun po ang nire-represent yung white. Okay. Paano kapag nagutom yan, blood na yan, maglalabanan yung dalawa? Yung red at white. Kaya pag naglabanan yan, magkakaroon tinatawag na imbalance. Lahat ng pinagsimulan ng sakit dahil sa imbalance. Ang pinakamalawak po na sakit sa mundo, hindi po high blood, hindi po diabetes, hindi po yung kung ano-anong internal organs na sakit. Alam niyo kung ano pinakamalaking sakit sa mundo? Malnutrition. Merong dalawang uri ng pagkain, maling pagkain at tamang pagkain. Sa tingin niyo po, sa tatlong yugto ng buhay ng tao, panahon ng tao, sino kaya dito ang tamang pagkain? Ang implikasyon niyan, yung haba ng buhay. Tama ba? So, kahit yung mga ninuno natin, tinan niyo po, yung mga matatanda na ngayon ay buhay pa rin. Tanungin niyo po kung anong buhay nila noon. Maingat sila. Puro halaman kinakain nila. Ngayon, tinan niyo po, bakit contaminated po ang tao ngayon? Kasi baby pa lang po, ano na siya, exposed na siya sa mga chemical. Tama po ba? So, ganito po yan. Sa tingin niyo po, ano kaya to? Ha? Bote. Oh, there, okay. So, ito po ay hindi gamot. Ano po? Hindi po to gamot. Lilinawin po namin. Ito po ay pagkain ng blood. Dahil tayo po, ang number one problema natin, busy. Pangalawa, awareness. Pangatlo, yung preparation. Magkano kaya mag-prepare para maging healthy yung blood mo? So, ngayon po, ginagamot natin. Binibigyan natin ng solusyon. Tama po ba? Anong problema ng maraming tao ngayon? Cancer. Marami ba may cancer? Dahil mo mabibintahan. Kailangan may paliwanag mo na ng tama. So ito po ay hindi gamot. Ito po ay pagkain ng blood. Bakit kailangan namin yan? Kasi yung blood mo hindi na kumakain. Paano mo napatunayan hindi kumakain? O sige, kung talagang kumakain yung blood mo, mula kanina umaga, ilang prutas na kain mo? Ganun lang ang tanong. Tama ba? O. Ito po. Kapag ito namimiss mo yan, tatamaan yan yung blood. Ang tatamaan yan, immune system. At kapag naging weak yung immune system natin, magiging sakitin ka na. Tama po ba? So guys, malaki bang opportunity ito? Kailangan kaya ng tao ito? Yes. Ito po yung advocacy na sinasabi namin sa inyo. Hindi po kami nandito para magbenta nito. Nandito po kami para palawakin yung awareness natin, pataasin, at the same time, makakita tayo ng opportunity. So dahil na-discuss namin ito sa inyo, meron po ba kayong naiisip na ngayon na opportunity? Yes. Parang hinasagot. Yes! Tama po. Okay. So guys, din niyo po. Gusto niyo magkaroon po, ay di ba, magandang kalusugan na na-discuss ko na. Naunawaan niyo naman po. So ibig sabihin, nasa atin po sarili ang pag-iingat. Huwag nating iasa po kani-kanino, lalo sa kandidato. Tayo po mag-iingat ang sarili natin. Awareness, ito, guard ito. Okay, so ito po ngayon. Kailangan ko bang uminom niyan araw-araw, Sir Gab? Yes po. Alam niyo kung bakit? Kasi araw-araw ka rin kumakain ng bawal. Maliban na lang na hindi ka na kumain, huwag ka nang uminom nito. Pero kung araw-araw, exposed ka pa rin po sa mga chemical, araw-araw pa rin siyang inumin. Nakuha po. So ngayon po, pangalawang cancer ng tao. Ito. Mas masakit to. Damay-damay dito. Di ba? Ang unang cancer ng katawan ng tao, ito tumutubo sa katawan niya, kalusugan niya. Pangalawang cancer, yung pera. Tama po? Okay. May nakikita ba kayong opportunity sa diniscuss po namin sa inyo? Ito ngayon yan. Para magkaroon po kayo ng magandang opportunity, o di kaya gusto nyo pong pumutok sa ganitong industriya, kahit anong business po yan. Alam nyo po, matagal na tayo biktima eh. Example ganito. Alam nyo po ba na ang pinaka-the best na negosyo sa mundo ay ito?
hanap ka ng problema, tapos magbenta ka ng solusyon. Tama ba? Ano ba problema ng maraming tao ngayon? Pera. O di maghanap tayo ng solusyon. Pangalawang problema ng tao, yan, yung cancer. Yung sakit. May solusyon na ba? Benta natin. Malaki ba ang business natin? Ito lang, palakpak. Ano ko po ibigay doon sa pangalawa po na magdi-discuss about doon sa pera na gusto natin. Okay. Ang halaga po nito ay 350. Mahal mura. Mahal mura. Mahal. Kung hindi mo inuunawa para sa ito. Kapag hindi mo na nalaman kung para sa to, saan to, mahal talaga siya. Okay. Punta ka sa doktor, magkano? 500. Kapit bahay niyo yung doktor? Sumamasahe po, ano? Sasabutan ng tanghalian doon. Magkano po yun? 500. Ano pa? 100 sa pagkain. Ano pa? Masahe. Yan na lang. Magkano po ito? 700. 700, tama po. Ito tanong, inainom na? Kasi mo yun? Gumastos ka na ng 700, wala ka pa naiinom. Eto, 350, iinumin mo na lang. Palakpakan natin. Actually, mahaba po. Kahit pagdamag tayo mag-usap dito, malawak po ito. Kaya lang, hindi na, pinilit lang namin yung pwede namin discuss sa inyo. Kasi sabi ko nga, isisimple lang natin para mas madaling maunawaan. Ano po? So, marami pa po ito regarding dito. Kaya lang, siyempre, may dalawang part po kasi itong presentation na to. Yung isa, yung regarding po dito sa product, at pangalawa naman yung regarding dito. Mas interesting yung pangalawa. Ano po? So gusto niyo pong maging gawing negosyo to? Yes. Gusto niyo gawing extra income? Yes. Pakinggan niyo po yung susunod na magsasalita. Pwede ba nating welcome Coach Jaime? Mike.